Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Happy Friday po sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang pag-iral ng tatlong weather systems sa ating bansa. Kung dito po sa may eastern section ng Southern Luzon, andyan pa rin yung shear line o ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies. So kitang-kita dito sa ating latest satellite animation itong linya kung saan meron mga kumpul ng ulap at meron din malalakas ng mga pag-ulan. Asahan po sa mga susunod na oras ang matinding ulan sa bahagi po ng Bicol Region and Northern Samar at mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Aurora, pababa po ng Rizal, Laguna, Marinduque at Romblon. Kaya mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging magkantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, malamig na amihan pa rin po ang umiihip at magdadala pa rin po ng may hinang ulan lamang. Dito po sa may Cagayan Valley at sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, meron din tsansa ng may hinang pag-ulan dito sa may Bulacan, Nueva Ecija, down to Metro Manila. Overnight po yan. At mga isolated light rains naman po ang mararanasan sa natitirang bahagi po ng Luzon dahil din sa amihan. Ang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao, asahan ng epekto ng easterlies, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras over the rest of eastern Visayas, Dinagat Islands and Surigao del Norte. Kung lalabas po ng bahay, magbaon ng payong at merong aasahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms naman overnight sa natitirang bahagi ng Visayas and Mindanao. Base naman sa latest tropical cyclone potential forecast ng PAGASA, posibleng may mabuong low pressure area sa loob po ng 6 na araw. Either Sunday or Monday po, maring makaapekto na po at papasok ito ng ating area of responsibility. Magsisimula makaapekto dito sa bahagi po ng Caraga and Davao Region by next week at maring umag-approach or lumapit pa dito po sa pagitan ng Eastern Visayas and Caraga Region sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Base sa ating forecast, nasa moderate or katamtaman ng tsansa na itong low pressure area ay lumakas bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At kung sakasakali, papangalanan po natin ito na ADA. At dahil wala pa namang low pressure area tayo namamataan sa labas ng ating PAR at malayo pa naman, marami pang pagbabago, no? Posibleng mabago pa yung scenario natin regarding sa weather disturbance na ito, kaya lagi magkantabay sa ating updates. Bukas naman po araw ng Sabado, January 10, mataas ang tsansa ng ulan pa rin sa may silangang bahagi pa rin po ng Luzon. Yan ay dahil pa rin sa shear line at sa easterlies. Asahan ng mataas na tsansa ng ulan sa Isabela, down to Aurora, dito sa amin sa Quezon, at maging sa Bicol Region, moderate to at times heavy rains po na posibleng magdurot pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga dun sa shear line o yung banggaan ng easterlies at amihan and the easterlies itself. Dito naman sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, itong rest of Cagayan Valley at halos buong Cordillera Administrative Region, makulimlim pa rin po ang panahon at sasamahan pa rin po ng mahinang pag-ulan in general. Minsan lumalakas pagsapit po ng hapon, lalo na yung malapit po sa mga kabundukan. Habang ang natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, partly cloudy to cloudy skies naman at may tsansa lamang po ng saglit na mahinang pag-ulan. Kung dito naman sa Metro Manila, rest of Calabarzon at halos buong Mimaropa, bahagyang maulap ang kalangitan in general. Maraming lugar naman po ang mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Kung meron man, saglit lamang po. At sa hapon yan hanggang sa gabi nagaganap usually. For Metro Manila, mas mainit po bukas kumpara ngayong Biyernes, between 23 to 31 degrees Celsius. Sa may Tagaytay naman, 22 to 29 degrees Celsius. Pinakamalamig pa rin po sa may Benguet, kagaya sa may Baguio, 14 to 22 degrees Celsius. At hindi rin mainit dito po sa may eastern sides ng Luzon, kabilang na lamang ang Tugigaraw and Legazpi hanggang 27 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po bukas sa may Palawan, partly cloudy skies naman ang iiral, so very ideal naman yung pamamasyal. May tsansa lamang ng mga saglit na ulan sa may hilagang bahagi ng Palawan sa umaga at sa southern portion pagsapit ng hapon at gabi. Sa may Visayas, pinakamataas pa rin po ang tsansa ng ulan. Sa may eastern portion, yan ay dahil sa easterlies o yung hangin galing sa may Pacific Ocean, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi ng Visayas, itong Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas, partly cloudy skies naman in general. Minsan kumukulimlim pagsapit po ng tanghali hanggang gabi na sinasamahan lamang ng pulupulong pag-uulan. Sa Puerto Princesa hanggang 31 degrees Celsius, habang sa may Cebu, between 26 to 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mararamdaman pa rin po ang generally fair weather conditions. Ibig sabihin, maraming pagkakataon naman po na magiging maaraw at wala na mga asahang tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan.
Meron lamang mga light to moderate rains dito sa may Siargao and Dinagat Islands, umaga hanggang hapon. The rest of Mindanao, may mga localized thunderstorms or pili-piling lugar lamang po na magkakaroon ng mga pagkidlat, pagkulog at usually nasa 1 oras lamang po ang tinatagal nito. For Zamboanga, mainit po hanggang 33 degrees, habang sa may Davao naman hanggang 32 degrees Celsius. Dahil po sa pagbugso ng amihan, meron pa rin tayong gale warning or babala sa mga delikadong alon po hanggang 4.5 meters sa Ilocos Norte and Ilocos Sur. Equivalent po yan sa 1.5 palapag na gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado pa rin yan for small sea vessels. Sa ilang baybayin pa po ng Luzon at sa may Eastern Visayas, posibleng umabot sa 3.5 metro ang taas ng mga alon kapag may mga thunderstorms. But usually, dahil malakas pa rin po ang amihan sa ngayon, nasa 1.5 hanggang 2 metro po ang taas ng mga alon, habang natitirang baybayin po ng ating bansa, nasa kalahati hanggang 1 metro or banayad hanggang katamtaman ang taas ng mga pag-alon within 24 hours. Pero kapag may mga thunderstorms, nasa 2.5 metro ang taas ng alon. At para naman sa lagay pa ng ating panahon, Sunday hanggang sa Tuesday, andyan pa rin yung iba-ibang weather systems po natin. Pagsapit ng Sunday and Monday, andyan pa rin po ang pinakamataas na tsansa ng ulan sa eastern sides ng Luzon. Yan po ay dahil pa rin sa shear line at sa easterlies. Ang Quezon and Bicol region, pagsapit po ng Sunday and Monday, mataas ang tsansa ng ulan, magbaon ng payong, mahihirapan pa rin po tayong magpatuyo ng damit. Habang dito naman sa may Cagayan Valley, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao, mataas pa rin ang tsansa ng may hinang ulan lamang dulot ng northeast monsoon. Yung lahat ng hindi natin nabanggit ng mga lugar sa Luzon, Sunday and Monday, fair weather conditions naman po. Bahagyang maulap ang kalangitan, medyo malamig pa rin po sa madaling araw, lalo na sa araw ng Lunes at sasamahan pa rin ng pulupulong mahinang pagulan. Pagsapit po ng Tuesday, mag-i-improve pa rin ang weather conditions or mag-i-improve na ang weather conditions sa malaking bahagi ng Luzon, except dito pa rin po sa may Cagayan Valley and Aurora dahil sa amihan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pagsapit ng Sunday hanggang Tuesday, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions ang kanilang mararamdaman. Bahagyang maulap na kalangitan in general sa halos buong 3 araw na yan at minsan lamang kumukulimlim sa dakong hapon hanggang gabi, lalo na po sa may Northern Samar, Eastern Samar, and Samar. Mataas din ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlad pagkulog doon. Lalo na rin dito sa may isla ng Panay, sa may Capiz and Aklan, mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng Lunes at Martes. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, we're talking of the low pressure area na papalapit po sa kanilang lugar. No? Pagsapit ng Sunday, wala pa itong epekto sa kanilang lugar. Pero pagsapit po ng Monday ng hapon, may piling lugar kagaya po ng Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental na magkakaroon ng mas madalas na mga pag-ulan. Dahil po yan sa trough or outer portion nitong low pressure area, mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi na po ng Caraga Region and Davao Region na magkakaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, minsan lumalakas po ito. No? So laging tumutok din sa ating mga heavy rainfall warnings na ilalabas habang lumalapit po itong sama ng panahon. Dito sa may eastern portion of Mindanao, mataas ang tsansa nga ng mga baha at mga kalapit na lugar pa. Sa may northern Mindanao and Sorsogon, mataas din po ang tsansa ng ulan pagsapit ng Martes.